Kabanata 251. Hinanap ni Charlotte gamit ang GPS ng kanyang telepono. Ang mausoleum ay humigit kumulang wala pang 80 kilometro mula sa kanyang tahanan. Binibisita mo si Mr. Wind. Ngayon ay hindi All Souls Day o ang kanyang death anniversary. Sige ng Barry na at tanong na may malungkot na tingin sa kanyang mukha, may nangyari ba? Don't worry, walang nangyari. Namiss ko lang siya, kaya naisipan kong bisitahin siya. Nalungkot si Charlotte. Medyo naliligaw ako dahil napakaraming insidente ang nangyari kamakailan. Pagkatapos bisitahin siya mamaya, baka ma-inspire lang akong tahaki ng bagong landas. Mukhang maganda naman. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Mrs. Barry nang tumanggaw siya at sinabing, "Tulungan mo akong ipadala ang aking regards kay Mr. Wind." Pilit nang umiti si Charlotte na siya pagkatapos ay nabulunan at halos hindi makapagbitaw ng anumang mga salita. Bumili si Charlotte ng isang maliit na palayok na paboritong allocation ng kanyang ama at sumakay ng taxi sa Oak Hill Mausoleum. Nang makarating siya sa mausoleum, gabi na. Ang ambon ay bumuo ng isang tabing ng pagkatiwangwang at mapanglos sa matahimik na mausoleum. Nakatayo sa harap ng libingan ng kanyang ama at nananabik na nakatingin sa larawan nito, na puno ang puso ni Charlotte ng kalungkutan. Sa kanyang memorya, ang kanyang ama ay isang mabait at madaling pakisamahan na maaaring makihalubilo sa lahat ng tao kahit anong edad. Ang kanyang mainit na ngiti ay nakakahawa at nakapapawi. Sa buong buhay niya, pinakitunguhan niya ang lahat ng may kabaitan at pagpaparaya. Siya ay isang tapat na negosyanteng may mataas na moralidad. Sa halip na maging manipulative at magsamantala sa iba, mas gugustuhin niyang ipagpatuloy ang pagkawala at patawarin ang mga nagdulot sa kanya ng kaguluhan. Sa mata ng lahat, siya ay isang taong mapagkawanggawa na may marangal na puso. Gayunpaman, ang gayong dakilang tao ay hindi nabuhay ng matagal. Nakilala niya ang kanyang kaunos-lunos na wakas ng hindi inaasahan. Nakahiga siya ngayon dito, tinitiis ang walang hanggang kalungkutan at malupit na lagay ng panahon. Sumakit ang dibdib ni Charlotte sa pag-iisip kung paano ang isang matuwid na lalaki tulad ng kanyang ama ay hindi patas ang pagtrato sa buhay. Inilagay niya ang palayok ng acacia sa harap ng libingan ng kanyang ama. Pagkatapos yumuko sa kanya upang bigyan siya ng respeto, at siya ay nagpunta sa storage room ng mausoleum. Nang matagpuan ang safe box ng kanyang ama, binuksan niya ito gamit ang passcode, ang petsa ng kapanganakan ng kanyang ina. Bilang inaasahan, ang pulang kahon ng kahoy ng kanyang ama ay nasa safe box. Masyadong naging emosyonal si Charlotte. Naalala niya ang mga sandaling kasama ang kanyang ama bilang mga snippet ng hindi malilimutang alaala ay sumilay sa kanyang isip na parang sunod-sunod na alon, na nagpapainit sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, kinuha niya ang pulang kahon na gawa sa kahoy mula sa safe box at binuksan ito gamit ang isang susi. Isang sobre, isang photo album, at isang silver document file ang nakita. Maingat na binuksan ni Charlotte ang sobre. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang pamilyar na sulat kamay. Ang maayos at magandang sulat kamay ng kanyang ama ay sumasalamin sa kanyang matuwid na personalidad. Siya ang pinakamagandang halimbawa ng isang kagalang-galang at down-to-earth na tao. Nararamdaman niya ang pagmamadali sa gitna ng maayos nitong pagkakasulat ng mga linya. Halos mahulaan ni Charlotte na ang kanyang ama ay desperado habang isinulat nito ang kanyang liham sa kanya. Tila, nadama niya na siya ay nasa panganib at maaaring mahulaan ang kanyang kaunos-lunos na wakas, kaya't pinilit niyang maisulat ang liham bago siya huminga ng kanyang huling hininga. Bawat salita ay sumasalamin sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, kasama ang pagkabalisa at labis na pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Charlotte. Binasa niya ang bawat salita ng dahan-dahan, na para bang hinahaplos siya sa mukha ng mahal na ama. Lottie, kapag binasa mo ang sulat na ito, baka tuluyan na akong umalis sa mundong ito. Huwag kang malungkot. Ako ay magpapatuloy sa iyong gabay na bituin at pinuprotektahan ka sa langit. Nais ko na ang aking mahal na Lottie ay mabuhay ng isang malusog at masayang buhay.
Sa buong buhay ko, nalampasan ko ang lahat ng uri ng mga hadlang at walang pag-aalinlangan na niyakap ko ang kaluwalhatian minsan. Wala akong sinisisi kundi ang sarili ko kung bakit napunta sa miserableng kalagayan ngayon. Sinubukan ko ang aking sarili sa pinakamahusay at ginugol ang aking buong buhay sa pakikipaglaban sa pamilyang iyon, ngunit hindi ako nagtagumpay. Ang tanging pagsisisi ko lang ngayon ay hindi ko pa rin magawang hanapin ang mama mo at humingi ng tawad sa kanya. Para protektahan ka at ang pamilya natin, wala akong choice kundi ang gumawa ng duwag na paraan ng pagpilit sa kanya na iwan tayo sa kawalan ng pag-asa. Kung may pagkakataon kang makilala siya sa hinaharap, dapat mong iparating sa kanya ang aking mensahe, mahal na mahal ko siya. Siya lang ang mahal ko sa buong buhay ko. Kung may susunod na buhay, magmakaawa ako sa kanya na bigyan ako ng pagkakataon na makasama siya ulit. Nakakalungkot lang na hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Marahil ay umalis na siya sa mundong ito at naghihintay sa akin sa ibang mundo. Mas mabuting itigil ko na ang pag-uusap tungkol dito. Parang nakakatawa sa iyo, hindi ba? Sa tuwing nalalasing ako, paulit-ulit akong nagbubulungan tungkol sa nanay mo. I bet kaya mong kabisaduhin ang mga salita ko at gayahin ang tono ko ngayon. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na marinig ako na nagmumura tungkol dyan. How I wish na hindi na ako makikipaghiwalay sa'yo. Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Sa 19 na taon na ito, mayroon ako na binigay ang lahat ng aking buong pagmamahal, ngunit nakalimutan kong sanayin ka ng mga kasanayan sa pagprotekta sa sarili. Naisip ko na kaya kong protektahan ka sa ilalim ng aking kalasag sa natitirang bahagi ng aking buhay, kaya maaari kang tumuon sa buhay na masaya. Pero ngayon, baka kailangan kong umalis ng mas maaga nang wala ka. Sumasakit ang puso ko kakaisip kung paano ka maiiwan sa materialistikong mundong ito, nagsusumikap ng husto laban sa hindi inaasahang unos ng buhay. Halos maisip ko ang hirap mo kapag wala na ako. Magkakaroon ng maraming walang prinsipyong mga tao na mang-aagaw sa iyo, na naglalapat ng lahat ng uri ng manipulative na taktika na sakupin ang iyong mga ari-arian. Mukhang malagay sa malaking panganib ang kayamanan at kapangyarihan. Naniniwala ako sa tanging paraan. Ang paglalayo sa iyo sa kanilang mga pag-atake ay para sa iyo na huwag magkaroon ng anumang bagay na maaaring makatawag ng kanilang atensyon. Kaya naman, hindi ko binalak na pigilan sila sa pag-agaw ng aking mga ari-arian. Pagkatapos ng lahat, wala gaanong natitira sa aking pag-aari, kaya hayaan mo na lang silang mag-away sa kanilang sarili. Ngunit Lottie, gumawa ako ng backup na plano para sa iyo. Ang pilak na file ay naglalaman ng mga detalye ng isang bank account. Ito ay isang personal na bank account na aking binuksan noong ikaw ay nasa S-Nation. Dahil umabot ka sa 13, naglilipat ako ng 10 milyon taon-taon sa bank account na ito. Ako ay hindi kailanman nag-withdraw ng kahit isang sentimo mula dito kahit na ang kumpanya ay nahaharap sa kanyang pinansyal na krisis. Nagtalaga ako ng mapagkakatiwalaang tao na mamahala sa bank account na ito. Kapag natanggap mo ang liham na ito pagkatapos ng 5 taon, ang naipon na balanse ng bank account na ito ay lalampas sa 100 milyon. Ang halagang ito ay dapat sapat upang mabayaran ang iyong mga gastusin sa pamumuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sana mabuhay ka ng simpleng buhay kasama ang lalaking totoong nagmamahal sa iyo. Tunay na napakalaking kaligayahan kung magagawa mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kapayapaan. Siyempre, vision ko lang ito. Wala akong ideya kung ang iyong buhay ay magiging mapayapa gaya ng iniisip ko. Mayroon din akong isa pang backup na plano para sa iyo, kung sakaling makatagpo ka ng anumang mga hadlang o krisis na hindi maaaring mangyari na malutas. Sa loob ng silver envelope, may itim na card bukod sa mga detalye ng bank account. Mayroong numero ng telepono sa card na ito. Kapag ikaw ay talagang walang magawa at walang ibang pagpipilian, tumawag sa numerong iyon upang hanapin ang taong iyon, at sabihin sa kanya ang pangalan ng iyong ina. Siya ay lilito kaagad. Gaano man kahirap ang mga paghihirap, magagawa niyang lutisin ang mga ito para sa iyo.
Ngunit Lottie, tandaan na huwag kailanman tumawag sa numerong ito maliban kung ikaw ay talagang nasa isang walang magawang sitwasyon at walang paraan palabas. Kapag tinawagan mo ang numerong ito, dadalhin ka nito sa isang ganap na naiibang landas ng buhay. Tandaan, dapat mong tandaan, magkahalong naramdaman si Charlotte nang matapos basahin ang sulat. Sa kanyang pagtataka, tila ang kanyang ama ay maraming sikreto. Ano ang pamilyang iyon na hindi kayang labanan ni Itay? May kinalaman ba ang pamilyang iyon sa pagkamatay ni Itay? Sino ang misteryosong tao sa likod ng numero ng telepono? Bakit biglang magbabago ang buhay ko kapag tinawagan ko siya? Paanong kaya niyang lutisin lahat ng mahihirap kong problema? Naguguluhan talaga si Charlotte, para talagang magic door to a mysterious realm as in the fairy tales. Pagpasok sa pinto pabigla-bigla ay maaaring humantong sa pagbubukas ng kahon ng Pandora. Kahit sino ay makakahanap ng kakaibang ito. How I wish na maaaring maunawaan ang nakatagong katotohanan. Binuksan ni Charlotte ang silver envelope at inilabas ang itim na card, at mayroong isang string ng mga numero na sulat kamay sa ginto. Isa itong numero ng telepono sa ibang bansa. Hinanap ni Charlotte ang numerong iyon sa kanyang telepono at nalaman na nakarehistro ito sa M-Nation. Ang huling 5 digit ng numero ng telepono ay parehong siyam. Matapos suriin ang mga numero ng tahimik ng ilang beses, nakabisado niya ito. Sino ang may-ari ng numero ng teleponong ito? Sandaling pumasok sa isip ni Charlotte ang tanong na ito bago niya isinantabi ang tanong. Inilagay niya ang parehong itim na card at bank card sa kanyang pitaka at akmang susuriin ang larawan sa album nang biglang tumunog ang phone niya. Nakita ng caller ID na galing iyon kay Zachary. Bigla siyang tinawagan sa ganitong oras at sa lugar na ito. Kaagad, nakaramdam siya ng takot sa isang pakiramdam ng pag-aatubili. Siya ay nasa isang dilema kung gagawin na sagutin niya man o hindi. Sa huli, sinagot niya ang tawag, "Hello. Kailangan kitang makita." Binigyang diin ni Zachary ang kanyang mga salita sa tono na nagpapakita ng paniniil at pagmamataas. "Ngayon, ibig kong sabihin, ngayon na. Nasa suburbs ako. Give me the address." Nadismaya si Charlotte nang marinig niya ang engaged tone ng telepono. Siya talaga ay walang kwenta. He insists on me reach there within half an hour although malayo talaga ako. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng notification ng mensahe. Pinindot niya at buksan ang mensahe at hinanap ang address na may GPS. "Mag-taxi man ako ngayon, aabutin pa rin ako ng 40 minuto para makarating doon." Kung siya ay kaladkarin muli at hintayin ang dyablo. Nanginginig si Charlotte habang inilarawan ang malamig na mga mata sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangan, tumawag siya ng taxi. Pagkababa ng kanyang telepono, muli niyang tiningnan ang mga gamit na naiwan ng kanyang ama. Ang komplikadong damdamin ay muling bumangon sa loob niya. Nag-isip siya sandali at kinuha ang parehong bank card at ang itim na card sa likod ng kanyang pitaka sa pilak na file. Maganda niyang tiniklap ang sulat ng kanyang ama at ibinalik ang lahat sa orihinal nitong posisyon sa pulang kahoy na kahon. Sa wakas, nilock niya ang kahon at ibinalik sa safe box. Matapos maingat na isara ang safe box, mabilis siyang umalis sa lugar. Pilit na hinihimok ni Charlotte ang driver ng taxi na pabilisin. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa destinasyon, siya ay late na ng 11 minuto. Pagkababa niya sa taxi, agad siyang nilapitan ni Reyna na may dalang payong at pinaalalahanan siya sa isang mahinang boses, "Miss Wind, ngayon ay isang espesyal na araw para kay Mr. Noct. Dapat kung babalaan ka na siya ay kasalukuyang wala sa magandang mood." "Ha?" Nag-aalalang tanong ni Charlotte, "May espesyal bang okasyon ngayon?" "Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon," mahinang sagot ni Reyna. "Kahit ano pa man, subukan mong huwag siyang galitin ngayon." "Naiintindihan ko." Kumunat ang noo ni Charlotte at binilisan ang lakad. Si Zachary ay nakaupo malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa ulan sa labas. "Sorry, I'm late," mahinang paghingi ng paumanhin ni Charlotte. "Sinubukan ko talagang sumakay ng taxi pagkatapos kong matanggap ang iyong mensahe, ngunit medyo malayo ako rito, kaya..." Lumingon sa kanya si Zachary ng mapayapa.
Hindi ka galit, di ba? Nahihiyang tumingin sa kanya si Charlotte. Saan ka nagpunta ngayon lang? Nagtaas ng mata si Zachary at tinitigan siya. Sa mausoleum, matapat na sagot ni Charlotte, pumunta ako para bisitahin ang aking ama. Walang bagay na hindi niya maitatago sa kanya, maliban sa sikretong may kinalaman sa mga bagay na naiwan ng ama niya. Nang marinig ito, ibinaba ni Zachary ang kanyang mga mata at hindi umimik. Inabot niya sa kanya ang menu at sinenyasan siya para mag-order. Magpasya ka, lahat ay gagawin. Inabot ni Charlotte ang menu sa restaurant manager na naghihintay sa tabi sa kanila at sinubukang maging casual. Bakit bigla kang nasa mood na yayain akong kumain ngayong gabi? Mukhang ito ang unang pagkakataon na dinala niya siya sa labas para kumain bilang si Zachary knocked. Nanatiling tahimik si Zachary saglit at biglang sinabi, kaarawan ko ngayon. Oh, natigilan si Charlotte. Hindi niya alam na birthday niya ngayon at hindi siya nagdala ng kahit ano. Pumunta din ako sa mausoleum. Inikot ni Zachary ang alak sa baso habang tinitigan siya ng mariin at sinabi sa mahinang boses, para bisitahin ang aking ina. Ang kanyang mukha ay lumitaw na madilim sa ilalim ng mahinang liwanag ng restaurant, na parang problemado siya sa isang bagay. Sinubukan ni Charlotte na sumagot ng mataktika. Gusto niyang tanungin kung nasaan ang libingan ng kanyang ina, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Halatang kakaiba ang ugali niya ngayon. Nag-aalala siya na baka magalit siya nang hindi na pagtatanto ito. Paano ito? Satisfied sa bagong bahay. Iniba ni Zachary ang usapan at nagtaas ng tingin sa kanya. Ito ay medyo maganda. Nakangiting tumanggo si Charlotte. Salamat. Magkaroon ng magandang katapusan ng linggo at bumalik sa trabaho sa Lunes. Humigop ng alak si Zachary. Oo naman. Itinaas ni Charlotte ang kanyang baso palapit sa kanya. Maligayang ka. Tumigil ka. Huwag mo na itong banggitin muli. Pinutol siya ni Zachary bigla gamit ang umigting na kilay, at may kumislap na lamig sa kanyang mga mata. Napatulala si Charlotte. Anong meron sa kanya? Ngayon ang kanyang kaarawan, hindi ba? Malibang gawin kung batiin siya ng maligayang kaarawan. Mukhang na-realize ni Zachary na samobra na pala siya. Kinapa niya itong salamin para maibsan ang tensyon sa atmosphere at inubos ang alak sa isang lagok. Inubos din ni Charlotte ang alak sa kanyang baso at nagpakawala ng malalim na hininga. Malakas talaga ang alak na ito. Maaari kang uminom ng higit pa ngayong gabi. Gustong-gusto siyang tingnan ni Zachary kapag tipsy siya. Si Charlotte ay mukhang kaakit-akit sa kanyang kulay rosas na pisngi at kumikinang, at matubig na mga mata. Hindi ko kaya. Hinawakan ni Charlotte ang nag-aapoy niyang mukha. I have really poor alcohol tolerance and I tend to behave sa iba kapag lasing ako. Mabilis akong malasing at magiging nakakatawa at walang tigil ang pag-ungol. Oo, nakita ko na yan dati. Naalala ni Zachary na lasing siya dati. Siya ay madamdamin at proactive, at hindi niya magawang pigilan siya habang kumapit siya sa kanya na parang nagniningas na apoy. Ang kanyang Adam's apple ay lumubog sa kanyang lalamunan, at nagkaroon ng lumalagong pagnanasa sa kanyang malalim at hindi maarok na mga mata. Anong tinatitigan mo? Medyo nakaramdam ng awkward si Charlotte. Kasabay nito, inihain sila ng manager ng masaganang hapunan. Tanong ni Charlotte, naghanda ka ba ng cake? Hindi, ihahanda ko ito ngayon. Napaka-responsive ng manager. Hindi na kailangan yan. Itinaas ni Zachary ang kanyang kamay at sinabing, iwan mo na lang kami. Oo naman. Nagmamadaling umalis ang manager, at silang dalawa lang ang naiwan na tahimik sa kanilang pagkain sa loob ng maluwag na restaurant. Ang romantikong himig ng piano ay kinumplito ng bango ng alak at katakam-takam na pagkain. Ang romansa ay nasa himpapawid. Why don't you let them serve you cake? How sad to not have a cake for your birthday, si Charlotte ay mahinang tanong. Hindi ko kailangan iyon. Nagsalin si Zachary ng kalahating baso ng alak. Ngunit hindi ako naghanda ng anumang regalo. Nagsimulang hindi mapalagay si Charlotte. Ikaw ang pinakamagandang regalo. Patuloy na tinitigan siya ni Zachary na may nag-aalab na pagmamahal sa kanyang mga mata. Nagsalin pa siya ng kalahating baso ng alak para sa kanya.
Hindi na ako makakainom. Namula ang mukha ni Charlotte. Di bale kung lasing ka. Maasahan mo ako. Nagsimula ulit uminom si Zachary. Hindi nagalaw ang mga pagkain sa hapagkainan. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Naramdaman ni Charlotte na may hindi tama sa kanya. Ikaw ay wala sa good mood. Muling nilagok ni Zachary ang natitirang alak sa kanyang baso at dahan daw ang sumagot. Ngayon ay ang anibersaryo ng kamatayan din ng aking ina. Nagulat si Charlotte. Hindi nakakagulat. Napagtanto niya ngayon kung bakit pinigilan siya nitong batiin siya ng happy birthday. Na nagpapaliwanag sa kakulangan ng birthday cake at ang kanyang pagbisita sa mausoleum. Kaya, hindi ako nagdiriwang ng aking kaarawan. Nagpatuloy si Zachary sa pagbuhos ng alak. I'm sorry. Biglang nadiskubre ni Charlotte na si Zachary ay hindi kasing lakas ng nakikita niya. Nagkaroon din siya ng kanyang sariling kahinaan at maaaring maabala ng isang bagay ng masyado. Hindi naman talaga siya unpredictable, emosyonal, o madaling maapektuhan ng mood swings. Hindi lang niya alam ang sobrang sakit ng dinanas niya. Hindi niya alam kung paano siya aliwin at hindi naglakas loob na magsalita ng marami. Nag-aalala siya na hindi nararapat ang mga salitang lalabas sa bibig niya at maiinis siya. Mukhang natatakot ka sa akin. Nagtaas ng mata si Zachary at tinitigan siya. Hindi ka ganito dati. Hindi ka rin naman nakakatakot noon. Hindi napigilan ni Charlotte na mapabuntong hininga. Ang ganda sana kung pareho pa rin ang mga bagay-bagay noong una tayong nagkita, at mas gusto ko pa rin ang panahon na si escort ka pa. Naaalala pa rin niya ang kanyang kaiabangan noong una niya itong tretuhin bilang isang escort, kung paano siya patuloy na sumisigaw sa kanya at pinagalitan siya. Pinilit pa niya itong pumirma ng kontrata para mabayaran ang utang at mag-entertain ng tatlong mayaman, na sobra sa timbang na babae. Napahagalpak siya ng tawa. Kinansela ng tatlong mayayamang babae ang tseke kinabukasan. Ang akin milyon ay nawala. Nararapat mo ito. Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Napasimangot siya nang maalala ang pangyayari. Naglakas loob kang magbenta sa akin dahil sa 1 milyon. Kinain ng aso ang konsensya mo. Ibig mong sabihin ikaw ang aso. Nanghihinayang si Charlotte nang sabihin niya ang mga salita, at tinakpan niya agad ang bibig niya at bal-isang tumingin sa kanya. Ang lakas ng loob mo talaga. Nagtaas ng kilay si Zachary at sinamaan siya ng tingin. Sorry, nagbibiro lang ako, mahinang paghingi ng tawad ni Charlotte. Paano ang pagpunta sa sultry night? Biglang tanong ni Zachary. Ha? Natigilan si Charlotte at saka naging excited. Gusto mong maging escort? Bayaran mo ako. Inilahad ni Zachary ang kamay sa kanya. 10,000 para sa isang gabi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 255. Him. Binuksan ni Charlotte ang kanyang pitaka at napansin na mayroon lamang siyang 1,300 na cash. Nag-aatubili siyang gamitin ang lahat ng ito at malumanay na nagtanong, tumatanggap ka ba ng mga tuntunin sa kredito? Sino ang kumukuha ng mga credit terms pagdating sa pakikipag-ugnayan sa isang escort? Nagulat si Zachary. Ito lang ang meron ako. Kinuha ni Charlotte ang lahat ng pera sa kanyang pitaka at inilagay sa kanyang palad. Tingnan mo kung sapat na ito at para sa kung anong uri ng mga serbisyo. Mabuti, inilagay ni Zachary ang pera sa kanyang bulsa, tumayo, at hinila siya para umalis. Sumunod naman sa kanya si Ben at ang iba pang bodyguard pero pinigilan niya sila. No need to follow me. Gusto kong magpakasaya ngayong gabi. Pero, lumingon ang mga bodyguards kay Ben. Nakatalikod lang si Ben. Ang gabing ito ay hindi ang gabi para sa sinumang magsabi ng kahit ano. Sumakay si Zachary sa kotse kasama si Charlotte at pinaandar ito. Hindi nagtagal, narating nila ang sultry night. 9:00 pa lang ang oras, at nasa peak hour noon. Ang maalinsangang gabi ay dinagsa ng mga clubber. Sa ilalim ng kumikinang at makukulay na mga ilaw, naroon ang mga kabataan na sumasayaw sa nilalaman ng kanilang mga puso, na sinusundan ang mga ritmo ng mga pop na kanta. Sa entablado,
ang stripper ay gumagawa ng mga mapang-akit na galaw. Natulala ang mga nanunood sa alindog, na ang kanyang mga mata at ang pang-akit ng kanyang katawan. Nagsuot ng maskara si Zachary at nagpalit ng cool na jacket. Hawak-hawak ang kamay ni Charlotte, naglakad sila sa gitna ng mga tao at naglakad patungo sa pribadong silid. Nang makarating sila sa silid, nakaramdam ng relax at kagalakan si Charlotte. Sa wakas ay maaari niyang isantabi ang lahat ng takot, pagtatanggol, at pag-iingat sa kanyang puso. Pakiramdam niya, sa sandaling magsuot ng maskara si Zachary at maging escort, ang kanyang nakakatakot na vibe ay mapapalitan ng isang walang malasakit at hindi mailarawang palakaibigan. Mr. Lumapit sa kanila ang manager ng Sultry Night para batiin si Zachary. Sumenya si Zachary sa kanya, senyales na umalis na siya. Akala pa naman ng manager ay tinatago ni Zachary ang kanyang identity kay Charlotte. Nag-aalala na ang kanyang bibig na nadulas, at nagmamadali siyang umalis. Nagpatuloy sa paglalakad si Zachary sa pamamagitan ng paghila kay Charlotte sa daan. Sa halip ay hinila niya siya pabalik, at bumulong sa kanyang tainga, "Dito ka na lang. Napakasigla, magpahinga tayo at magsaya dito ngayong gabi." Napatingin si Zachary sa mga taong nakapaligid sa kanila na bahagyang nakasimangot. Ayaw niyang makipag-close sa mga estranghero at talagang ayaw niya sa mga maingay na lugar. Gayunpaman, nang makita na si Charlotte ay nasa mataas na espiritu, sa wakas ay nagpasya siyang sumama sa kanyang mungkahi. Inakay siya ni Charlotte patungo sa bar at umupo sila. Nag-order siya ng 2 cocktail. Nag-clink sila ng baso, at nilalasap ang inumin habang naaaliw sa pagganap ng stripper sa entablado. Ang mga lalaki sa ibaba ng entablado ay tuwang-tuwa na sumisigaw at nagsisiksikan sa isa't isa na parang mga tigre na handa na para sunggaban ang kanilang biktima. Naghagis pa sila ng pera sa entablado at sinubukang hulihin ang pansin ng stripper sa kanilang galit na mga kilos. Maging ang 2 lalaking nakaupo sa likuran nila ay ginagalaw din ang kanilang mga katawan sa sobrang tuwa, at ang kanilang mga mata ay nakadikit sa stripper. Tanging si Zachary lang ang hindi gumagalaw sa high stool na nakakunot ang noo. Ang ibang mga lalaki ay nahuhumaling sa sayaw ng stripper. Paano ka mananatiling cool? Pinagpahinga siya ni Charlotte sa baba sa kanyang mga kamay at tumitig kay Zachary na may nakangiting mga mata. "Hindi ako mahilig sa mga boring na bagay na ito." Bahagyang kinurot ni Zachary ang kanyang baba. Matamang na nakatingin sa mga kumikinang nitong mga mata sa ilalim ng liwanag, naramdaman niya ang isang lumalagong pagnanasa sa loob niya. Sa tuwing siya ay lasing, siya ay tila nagiging isang taong may ganap na kakaibang personalidad. Siya ay magiging bahaging inosente, bahaging mapang-akit. Simple lang ang kakaibang alindog niya sa mismong sandaling iyon, at hindi mapaglabanan para sa kanya. Subukan mong magpahinga at magsaya dito. Marahang hinaplos ni Charlotte ang kanyang kilay. "Huwag kang ang sumimangot. Kailangan mong magsaya." Hinawakan ni Zachary ang kamay niya at hinila siya ng malakas sa braso nito. Nakaramdam ng bahagyang pananakit ang kanyang noo nang bumangga ito sa kanyang malakas na dibdib. Sa ganitong intimate na posisyon, kaya niyang marinig ang malakas na kabog ng kanyang puso. Sa isang segundo, nagsimula na ring bumilis ang tibok ng puso niya. Mas lalo pang naakit ang kanyang flawless na mukha habang namumula. Nabighani si Zachary sa kanyang dreamy look. Kinurot niya ang baba niya ng masuyo at akmang hahalikan sa labi niya na nakababa ang ulo. Biglang may sumipa kay Charlotte mula sa likod. Aray! Ang katawan ni Charlotte ay itinulak pasulong ng isang malakas na sipa. Lumingon siya at sumigaw, "Sino iyon?" "Bastos, ikaw talaga." Maririnig ang mapanuksong boses ng isang babae. 3 matambok, na nasa katanghaliang gulang na mga babae na may makapal na make-up ay nakatayo sa likuran nila na mayabang nakasama ng kanilang mga bodyguard. Nabalisa ang isa sa mga babaeng kulot ang buhok nang makita niya si Zachary. "Hindi ba ito si Mr. Escort na napili natin dati?" Naisip agad ito ng isa pang babaeng may pulang labi. Iniluwa niya ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit ng ngipin. "Well, apparently you're on the same team. Niloloko mo kami ng pera at pinatalsik mo kami.
Ito ang oras na, wala kang swerte. Ano pang hinihintay mo? Ibaba mo sila. Ang ibang babaeng naka-miniskirt ay nagwagayway ng kamay at sumenya sa mga bodyguard. Ilang malalaking lalaki ang humakbang patungo kina Zachary at Charlotte, at spoiled for a fight. Nataranta, napasigaw si Charlotte sa sobrang takot, "Hoy, anong ginagawa mo? How dare you cause a scene here? Either Mr. Escort serve us well tonight, or you to live here on a stretcher. It's your choice." Ang babaeng may kulot na buhok na nakatingin kay Zachary na may masamang ngiti. Isang bato ng pagnanasa ang bumungad sa kanyang mga mata. "Oo, kung mabubusog niya kaming tatlo ngayong gabi, papakawalan ko kayong dalawa," the other two chimed in. Nang marinig ang kanilang mga salita, halos matamba si Charlotte. Kung hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao, marahil siya ay tatakbo na lang at iiwan siya dito. Ngunit ngayong nalaman na niya, hindi na siya mangangahas. Itinaas ni Zachary ang kanyang baba at tumingin sa kanyang mga mata. "Naghihintay sila ng sagot mo. Magsabi ka." Siyempre, hindi. Si Charlotte ay hindi kailanman naging napakabuti sa kanyang buhay. Siya ay nakatayo na determinado sa harap ni Zachary, kasama ang mga kamay sa kanyang balakang. "Siya ang aking lalaki. Ilayo mo ang iyong mga kamay sa kanya," sabi niya sa nakakarindi na boses. Alam ni Zachary na siya ay gumagawa ng isang aksyon, ngunit natagpuan niya ang kanyang mga salita na kasiya siya. Na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha, lumukso sa tuwa ang kanyang puso. Namumula sa galit, pinandilatan ng babaeng may kulot na buhok si Charlotte. "Kaawa-awa ka, you're digging ang iyong sariling libingan. Sa palagay ko kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Ibaba mo sila ngayon." Nakakunot ang noo niya habang nagturo sa magkasintahan. "Oo, madam." Dalawang matipunong bodyguard ang sumugod sa kanila. Natakot si Charlotte at agad na nagtago sa yakap ni Zachary. Kinagat ni Zachary ang labi niya sabay ngisi. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at akmang gagawa ng hakbang. "Tumigil ka." Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Tumangala si Charlotte at nakita si Helena na naglalakad palapit sa kanila. "What a coincidence. Hindi ko akalain na makikita ko kayong tatlo dito. Ang ganda ng itsura nyo. Alam ba ng mga asawang lalaki na kayong mga babae ay nag-away sa sultry night dahil sa isang escort?" Nagbigay ng panunuya si Helena na may ngiting sabi niya. Natigilan sa kanyang sinabi, ang tatlong babae ay nanlamig sa kanilang mga posisyon. "Miss Brown, ano ang nagdudulot sa iyo dito? Ito ay tiyak na isang hindi pagkakaunawaan." "Oo, nabunggo ako ng babae, kaya kami." Sinulyapan ni Helena si Charlotte, pagkatapos ay nagsalita, "Miss Wind is my friend. Are you ladies trying to piece off sa kanya?" Tatlo sa kanila ay natulala ng ilang segundo bago nila mahanap ang kanilang mga boses. "I'm so sorry, Miss Brown. Nakagawa kami ng isang kakila-kilabot na pagkakamali. Aalis na kami ngayon." Mabilis silang tumayo at tumakas kasama ang kanilang mga bodyguard. Kumunat ang noo ni Charlotte at dumilim ang mukha. Hindi niya gustong magkaroon ng pabor kay Helena. Si Zachary ay maaaring ayusin ito sa kanyang sarili. Para sa kanya, ito ay larong pambata. Nandoon sila para magpalamig at ang walang kwenta na kaguluhan ay isang add-on lamang. Hindi nakilala ni Helena si Zachary at naisip niya na iniligtas niya sila mula sa isang masikip na lugar. Ginawa niya lang yun upang maliitin si Charlotte. "Charlotte, hindi ko alam na may hobby ka pala." Gaya ng inaasahan, nagkamali si Helena. Sinukat si Zachary mula ulo hanggang paa, at tumawa ng mapanukso si Helena. "Mind your own business," nginisian siya ni Charlotte. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Helena, humawak siya kay Zachary at lumabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Helena, "Gusto kang makita ni Hector." Nalaglag ang puso ni Charlotte nang marinig iyon. Ay hindi, nilagay niya iyon. Mali ba ang pagkakaintindi ni Zachary sa kanyang mga salita? Lumapit sa kanila si Helena at nagbigay ng mainit na paanyaya. Nasa private room siya. "We're all old friends. Ito ay isang mabilis na pagkikita lamang. Ano ang kinakatakutan mo? We have nothing to talk about,"
malamig na sagot ni Charlotte. Nagi-guilty ka ba? O may gusto ka bang itago sa lalaking ito? Si Helena ay patuloy na pang-aasar sa kanya. Ikaw, out of the blue, Zachary uttered, dahil gusto ka ni Mr. Sterling na makilala na parang baliw, dapat kang pumunta. Si Charlotte ay may mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tumingin siya kay Zachary, at pinag-iisipan ang intensyon nito. Siguro gusto niyang malaman kung ano ang sinusubukang gawin ni Hector. Gayunpaman, nais ni Charlotte na iwasan si Hector sa lahat ng mga gastos. Paano kung may sinabi siyang kalokohan o gumawa ng kalokohan na nagbigay ng maling ideya kay Zachary? Ilalagay niya siya sa malalim na tubig. You're such a gentleman. Ngumiti si Helena kay Zachary, saka nagpatuloy, ito sa paraan, pakiusap. Bakas sa mukha niya ang pag-aatubili, walang choice si Charlotte kundi sundan si Helena sa silid. Ipinulupot ni Zachary ang kanyang braso sa kanyang mga balikat, na inilalarawan sila bilang isang mapagmahal at intimate na mag-asawa. Nang masulyapan ang magkasintahan, ngumisi si Helena. Kung alam ng kapatid ko na may libangan ka, baka malaglag ang panga niya. Well, kapag nalaman niya ang relasyon niyo ni Hector, matutulala siya, sagot ni Charlotte. Isang bato ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Anong pinagsasabi mo tungkol sa? Magkaibigan lang kami ni Hector. Siya ay nasa pagkabalisa kamakailan, na sumusuko sa kanyang sarili. Ako ay naging tagapag-aliw sa kanya bilang isang kaibigan. Walang masama doon. Tinaas ni Charlotte ang kanyang kilay at ngumisi. Sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kotse. Ikaw, biglang nawala ng masabi si Helena dahil hindi niya nakita iyon. Ngunit kaagad niyang inayos ang sarili at mahinang nagsalita, ito lang ang walang basehan na paratang mo. Ang palabas na ginawa niya sa restaurant noon ay para kay Charlotte. Hindi nakakagulat na nalaman ni Charlotte ang pagkakakilanlan ng babaeng pinuno ng iskandalo. Sa katunayan, ito ay si Helena sa kotse. Gayunpaman, walang patunay si Charlotte para suportahan ang kanyang paghahabol, kaya mananatili itong walang basehan na tsismis basta tinanggi ito ni Helena. Kinagat ni Charlotte ang kanyang mga ngipin sa galit. Kung hindi dahil kay Michael, nalantad na niya ang kay Helena na pagkukunwari sa mundo. Walang pakialam si Zachary sa ganitong politika sa pagitan ng mga babae. Gayunpaman, hindi niya kayang makita si Charlotte na pinapahiya ng ganoon. Makukuha ko sa iyo ang patunay sa anumang paraan sa oras, wika niya. Natigilan si Helena sa kanyang kinatatayuan at gulat na napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Totoo ang mga sinabi ko. Malamig na tumikim si Charlotte, pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Zachary at itinulak ang pinto. Lumabas ka, lumabas. Pagpasok nila sa silid, isang bote ng alak ang lumipad patungo sa kanila. Hinawakan ni Zachary ang baywang ni Charlotte sa isang iglap at iniwasan ito sa huling segundo. Tumama ang bote sa dingding at nagkalat ang mga bubog kung saan-saan. Bakas sa braso ni Helena ang mga butil ng salamin, ngunit hindi man lang niya ito nilingon. Sa halip, siya ay nagmamadaling naglakad patungo sa lalaking lasing. Hector, anong nangyari sa iyo? Stop drinking. You've had sapat na para sa araw na ito. Nilunod ni Hector ang kanyang kalungkutan sa alak, na mukhang haggard at miserable. Tumangala siya at natauhan. Nandoon si Charlotte, natigilan siya saglit, saka agad na tumayo at inayos ang sarili. Sa pagtingin kay Hector, si Charlotte ay lalong nakonsensya sa mga sandaling iyon. Kung hindi dahil sa akin, hindi itinigil ni Zachary ang proyekto ng pamilya Sterling at si Hector ay hindi nauwi sa ganito. Si Hector ay ganap na walang kabuluhan. Lottie, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap pero... Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Charlotte kahit na gusto niya. Para siyang pusa na nahuli sa headlights. Nang makita iyon, namula ang mga mata ni Charlotte. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang emosyon sa harap ni Zachary, kaya huminga siya ng malalim at nagsalita sa walang malasakit na tono. Bakit ka sumusuko sa iyong sarili? Para kanino ka naglagay ng ganoong palabas? Paano mo nasabi iyan?
Sigaw ni Helena. Napatingin si Zachary kay Helena ng matalim na tingin. Nagpanik ang huli at hindi na nagsalita pa. Yes, it's my fault. It's all my fault. Labis na napahiya si Hector. Ang kanyang mga salita ay nagsasabi sa kanyang isip at damdamin sa sandaling ito. Tama si Charlotte. Nagkamali siya ng desisyon na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos noon, siya ay nagkamali na naman sa pagpapakasal kay Luna. Pagkatapos, isa pang malubhang pagkakamali sa pamamagitan ng paghawak sa kay Charlotte. Lastly, hindi niya dapat siya iniwan para sa tubo ng kumpanya. Kasalanan niya ang lahat ng iyon. Hindi napigilan ni Charlotte na pahinain ang kanyang kalooban nang makita niya ang nalulumbay na mukha ni Hector. She said earnestly, Hector, no one has a perfect life. Hindi maiiwasan ang mga paghihirap at mga hadlang sa buhay. Ang pakikitungo sa kanila ay hindi nakakatakot. Magsisimula ang tunay na sakuna kapag pumunta ka sa isang mapanirang landas sa sarili. Nang marinig ang kanyang mga salita, napangiti si Hector, mga kahirapan. Si Zachary Noct ang nagdala ng lahat ng ito sa akin. Hindi sinasadyang napalingon si Charlotte kay Zachary. Sumandal si Zachary sa sofa na mayabang na postura, hawak ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Siya ay matikas na humigop sa baso na parang walang narinig. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Hector. Sa halip, nanatili siyang tahimik at tumingin sa huli na may ngiti ng panunuya. Hector, lasing ka na. Itigil mo na ang pagsasabi ng kalokohan. Mabilis na humakbang si Helena at hinawakan siya pababa. Ano? Walang tagalabas dito. Talagang lasing si Hector. With unstable footsteps, siya ay nilapitan si Charlotte at gusto siyang hilahin palapit. Charlotte, ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Bago pa niya ito maabot, hinila siya paatras at nahulog sa sofa. Sino ka? Sa sandaling iyon, sa wakas ay napansin ni Hector si Zachary na nakasuot ng maskara. Yung paraan ng pananamit niya ay walang katulad sa mayabang, at dominanteng presidente na kilala ng lahat. Sa makatuwid, hindi magawa ni Hector na makilala siya. Si Helena, nginitian niya ang lalaking nakamaskara, "You're asking a stupid question." Model siya sa Sultry Night. Basta ngayon, halos makipag-away si Miss Wind sa ilang mayayamang babae dahil sa lalaking ito. Charlotte. Napatingin si Hector kay Charlotte na hindi makapaniwala. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Nahuli siya sa isang iskandalo sa isang escort 4 na taon na ang nakakaraan. Si Helena ay hinamak si Charlotte mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumahimik ka. Pinutol siya ni Hector, pagkatapos ay emosyonal na nagtanong, Lottie, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi ka malanding babae, tama. Kilala mo ba talaga ako? Alam mo ba talaga kung anong klaseng tao ako? Isang malamig na ngiti sa kanyang mukha, retorikang tanong ni Charlotte. Natigilan si Hector at nagtatakang tumingin sa kanya. You never know my true self. Hindi mo ako kilala noon, at hanggang ngayon. Malupit na binigkas ni Charlotte ang mga salitang iyon na dapat ay ang pinakamamahal na tao sa mundo. You'll be my world when I'm in love with you. You're nothing to me kapag hindi na kita mahal. It's kasing simple lang yan. Pinabayaan mo ako 4 na taon na ang nakalilipas noong pinakakailangan kita. Mula sa sandaling iyon, mayroon na walang ibang natitira sa pagitan natin. Kung matalino ka pa rin gaya ng dati, baka may puwang ka pa sa puso ko, na ang aking unang pag-ibig. Pero tingnan mo ngayon, you're such a disappointment. Sinukat ni Charlotte si Hector ng malamig na tingin. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang puso ni Hector ay dinurog. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa katahimikan. Charlotte Wynne, paano mo nasabi sa kanya yan? Siya ay nasa ganitong estado dahil sa iyo. Sigaw ni Helena sa kanya. Dahil sa akin. Hamalakhak si Charlotte, saka nagpatuloy, although I'm clueless about business, I'm not pipi. Kung may matatag na pundasyon ng Sterling Group, bakit sila magsusumamo para sa Divine Corporation's partnership? Ang kumpanya ay hindi maaaring mabuhay ng walang puhunan ng Divine Corporation, at iyon ang dahilan kung bakit nilapitan nila si Zachary Noct.
Siya ang maaaring magpasya sa kapalaran ng kumpanya. Nagulat si Zachary sa kanyang sinabi, itinaas ni Zachary ang kanyang kilay sa ilalim ng maskara. Akala niya ay tanga siyang babaeng walang alam. Sa katunayan, ang kanyang isip ay malinaw na parang kristal. Napayuko si Hector at nanatiling tahimik. Noong nagpasya kang pumunta kay Zachary, dapat mong malaman na siya ay isang hindi mahuhulaan na tao. Ngunit, ikaw ay ginawa pa rin ito, at nangangahulugan iyo na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Sterling Group, na nag-iwan sa iyo ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa doon. Itinuro ni Charlotte ang hindi sinasabing katotohanan. Huminto siya ng ilang segundo bago nagpatuloy, kung ganun ang kaso, siya ang may ganap na karapatan na magpasya sa iyong kapalaran. Kahit na, hindi lubos na puputulan ni Zachary si Hector kung hindi dahil sa iyo. Kinampihan pa rin ni Helena si Hector. Siya ay isang matagumpay na negosyante. Siya ay tiyak na pipili ng isang mahusay na pagkakataon sa negosyo kaysa sa isang babae, maliban kung ito ay hindi kailanman isang pagkakataon ngunit isang pananagutan. Matapos ibito ang kanyang huling salita, nilingon ni Charlotte si Zachary. Walang pag-aalinlangan, tiningnan siya ni Zachary ng kasiguruhan. Kaya, tama siya tungkol dito. Nabigla si Hector sa sinabi niya. Naging emosyonal siya at tinanong siya, bakit ka nagbo-voice out para sa kanya? Ganoon ba talaga siya kabait sa puso mo? I guess so. Ayaw ni Charlotte na purihin si Zachary sa harap niya. Ngunit sa paghusga mula sa sitwasyon, si Hector ay talagang walang laban kay Zachary. Nagbago ka na. You would never commit yourself to anyone for any reason. But now, you're doing it para sa kapangyarihan. Natigilan si Hector dahil hindi na niya napigilan ang sarili na magsalita pa. Iniisip ang intimacy ni Charlotte at Zachary, ang kanyang puso ay labis na kumirot. Lahat ay may gusto sa isang makapangyarihang tao kaysa sa walang kwentang tao. Sinadya iyon ni Charlotte para e-provoke siya. Natuwa naman si Zachary sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanya ng may malapad na ngiti. Ikaw, hindi makapaniwala si Hector sa narinig niya. Naguguluhan siya sa sinabi nito. Siya ay hindi kailanman naisip ni Charlotte Wind na alam niyang magsasabi ng ganoon. Mag-iingat ka. Ayaw na siyang kausapin ni Charlotte. Umalis siya kasama si Zachary. Charlotte Wind, sigaw ni Hector sa taas ng kanyang mga baga. Ito ang unang beses na tinawag niya ito sa buong pangalan nito. Tumigil si Charlotte sa kanyang paglalakad, naghihintay na matapos ni Hector ang kanyang pagsasalita. Mabagal siyang nagsalita, na binibigkas ang bawat salita ng malakas at malinaw, tatandaan ko ang bawat salitang sinabi mo sa akin ngayon. Maghintay ka lang, sisiguraduhin kung pagsisihan mo ito. Walang sabi-sabi, lumayo si Charlotte. Dahil sa kanyang masasakit na salita, kinuha ni Hector ang bote ng alak at binasag ito sa sahig. Ang bote ay agad na nabasag sa 1,000 piraso, tulad ng kung paano tuluyang gumuho ang kanyang damdamin kay Charlotte sa alikabok. Mabilis na naglakad si Charlotte dahil gusto niyang makalabas ng silid sa lalong madaling panahon. Siya lang ay gustong mawala sa mundo ni Hector magpakailanman. Sa sandaling ito, lahat ng masasayang alaala niya kay Hector ay naglaho kasabay ng mga basag na salamin at mga tipak nito. Ito ay hindi na maaayos. Sa totoo lang, nakita ni Charlotte ang pakana ni Helena na dalhin siya kay Hector. Siya ay nangangailangan ng isang push upang hilahin ang kanyang sarili, at si Charlotte ang pinakamahusay na tao na gumawa nito. Ang malupit na mga salita na sinabi niya ay maaaring mag-apoy sa kanyang espiritu at itulak siya upang muling ayusin ang kanyang sarili. Ang nangyari sa The Lime Tree ay isang foreshadowing din. Inayos ni Helena ang lahat ng ito upang masira ang ugnayan sa pagitan nina Charlotte at Hector ng tuluyan. Sa wakas, natupad na rin ang hiling niya. Marahil ay tuwang-tuwa siya sa loob. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Higit sa lahat, nagalit si Hector at nagkaroon ng motibasyon na bumangon muli. Bukod dito, isinasantabi ni Zachary ang kanyang galit kay Hector pagkatapos makita ang eksena sa silid. Siya ay hindi na siya magpapahirap kay Hector. Anong iniisip mo? Habang naglalakad sa tabi ni Charlotte, bigla na lang binigkas ni Zachary ang mga salita. Ano?
Hindi mapalagay si Charlotte. Hindi naman masama yung ginawa mo. Nilaro ni Zachary ang susi ng kanyang sasakyan habang naglalakad patungo sa sasakyan. Sinadya ko ang bawat salitang sinabi ko. Mabilis na sinundan siya ni Charlotte at ipinaliwanag ang sarili, ako ay hindi kita maintindihan. Ngayong naiisip ko ito, palagi kang seryoso sa trabaho. Marahil ang proyekto ng Sterling Group ay hindi kumikita, at iyon ang dahilan kung bakit ka. Nagkakamali ka. Pinutol ni Zachary ang kanyang kalagitnaan ng pangungusap. Bawat project na dumarating sa Divine Corporation ay hindi kumikita. Lumalapit sila sa akin dahil maaari kong kumita ito para sa kanila. Actually, I could have given the Sterlings a chance. However, I don't like Hector Sterling. He wanted na ilarawan ang kanyang sarili bilang isang maginoo, ngunit sinubukang kumita ng pagpatay mula sa akin. Ang kanyang pagkukunwari ay nakaiinis sa akin, kaya kinuha kong ibalik ito. Siyempre, tama ka tungkol sa isang bagay. Nang dumating sa akin ang Sterling Group, mayroon akong ganap na karapatan na magpasya sa kanilang kapalaran. Nakadepende ang lahat sa mood ko kung i-save o hahayaan itong mabulok. At ang mood, inangat ni Zachary ang baba ni Charlotte at kinagat ang malambot at mapupulang labi nito. Depende sa'yo yan, bulong niya. Ang bahagyang kirot sa kanyang labi ay nagpaalala sa kanya na ibinigay din niya ang kanyang sarili kay Zachary, kaya may karapatan siya upang magpasya sa kanyang buhay at kamatayan. Nakadepende ang lahat sa mood niya. At ang kanyang kalooban ay nakasalalay sa kanyang pagganap. Kabanata 260, bumilis sila sa kanyang Aston Martin. Ang isang kamay ni Zachary ay nasa manibela at ang isa ay nasa bintana, na may sigarilyo sa pagitan ng mga daliri. Natahimik si Charlotte dahil halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa episode kanina. Kung tutusin, delikado ang manatiling malapit sa isang lalaking tulad ni Zachary Noct. Nakikita niya ang bawat kilos at iniisip nito. Hubad na hubad siya sa harap ng lalaki, walang maitago sa kanya. Halos imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mga lihim maliban kung hindi siya interesado. Naisip niya ang lahat ay lumabas kung gusto niya. Kaya naman, kailangan niyang protektahan ang sekreto ng mga ari-arian ng kanyang ama at tiyaking hindi niya ito malalaman. Sa kabutihang palad, hindi interesado si Zachary dito, kaya hindi niya ito pinag-iisipan. Nang mawala siya sa kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Mrs. Berry iyon. Matapos masulyapan si Zachary, sinagot niya ang tawag. Oo, Mrs. Berry. Miss, gabi na. Pauwi ka na ba? Ayos na ba ang lahat? Nag-aalala si Mrs. Berry. I'm fine. I'll be late tonight. Please go to bed. Mommy, mommy, mommy. Tumigil si Charlotte sa kalagitnaan ng pangungusap habang nagsisigawan ang triplet sa kabilang dulo ng telepono. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi niya sinasadyang nasulyapan si Zachary. Pagkatapos, lumingon siya at tinakpan niya ang bibig niya para ibaba ang boses niya. Bakit gising ka pa? Mommy, gusto ni Ellie na makinig ng mga kwento. Kailan ka babalik? Ang malambot na boses ni Ellie ay nagmula sa kabilang panig ng telepono at agad na natunaw ang puso ni Charlotte. Mommy will be late tonight. Please go to bed now, the three of you. It's already 11. Habang may kausap sa telepono, paminsan-minsan ay sumilip si Charlotte kay Zachary. Natatakot siya na siya ay makahanap at ito ay makakainis sa kanya. Gayunpaman, nakatutok ang lalaki sa daan. Bagamat walang ekspresyon ang kanyang mukha, ang kanyang nakaka-pressure na aura ay naging tense ang atmosphere. Mommy, nagtatrabaho ka pa ba ngayon? Kinuha ni Jamie ang telepono at seryosong nagtanong. Sa tono, pinipigilan ka ba ng amo mo? Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Kakausapin ko siya. Nataranta si Charlotte sa narinig. Hindi iyon. Jamie, maging mabuting bata, okay. Ibigay mo sa akin ang telepono. Robbie had the phone and continued asking, Mommy, where are you now? Ikaw ba ay ligtas? Ligtas ako. Napansin niyang naging malungkot ang ekspresyon ni Zachary, kaya mabilis siyang sumagot, Robbie, be a good boy. Humiga ka sa mga kapatid mo. Kailangang magtrabaho ni Mommy.
Sige, Mommy. Don't worry, Robbie, kailangan nang umalis ni Mommy. Love you. Nagmamadaling tinapos ni Charlotte ang tawag at nahihiyang tumingin kay Zachary. Walang sinabi ang huli. Inilabas niya ang sigarilyo at isinara ang bintana. Medyo tense ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Nanatiling tahimik ang dalawa. Mabilis ang tibok ng puso ni Charlotte nang makaramdam siya ng pagkahilo. Sa isang espesyal na araw tulad ngayon, hindi siya dapat takutin, lalo na kapag hindi maganda ang kanyang kalooban. Ang mga bagay ay naging mas mabuti kanina, ngunit ngayon. Biglang tumakbo ang sasakyan sa highway, mabilis na pinaandar. Mabilis ang tibok ng puso ni Charlotte. Matapos mapatatag ang kanyang paghinga, hindi siya nang ahas na kumilos at nanatili sa upuan. Saan tayo pupunta? Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, sa wakas ay binasag ni Charlotte ang katahimikan. Hindi pinansin ang tanong niya, tumahimik si Zachary. Huwag kang magalit. It was just a call. Sinubukan siyang kausapin ni Charlotte. Dapat 3 na ang mga anak mo ngayon, tama ba? Sa wakas, sumagot si Zachary. Oo, sagot niya. Nauna sa akin o pagkatapos ko? Patuloy na tanong ni Zachary. Ano? Gulong-gulo ang isip ni Charlotte. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. It should be after me, I guess. 4 years ago, that was your first time. That could not be fake. Si Zachary ay patuloy na nagsasalita. Marami siyang dugo noong gabing iyon. Kahit na siya ay nadroga at kumilos ng masigasig, ang kanyang kainosentehan ay totoo at ito ay isang bagay na hindi maaaring itago.